Ito na ata ang isa sa pinakasulit na power bank na nagamit ko for less than 1,000 pesos pag naka-sale at meron ka ng napakakunat na 30,000 milliampere power bank na hindi sobrang laki at Qualcomm Quick Charge 3.0 supported na rin. Ito ang Rapo WB30M Pro na nabili ko sa Shopee at re-reviewin natin ngayon. This video is sponsored by Loop Alloy. Si Loop Alloy ay isa sa kilalang brand pagdating sa mga monitor mount, laptop mount, standing desk at server solutions. Pero mas kilala si Loop Alloy dahil sa mga quality pero affordable na monitor mount. And tried and tested ko na rin yan dahil halos 4 years ko na rin gamit yung mga products nila. So kung interested kayo sa mga products ni Loop Alloy, check nyo lang yung links sa description down below. Packaging niya as usual si Shopee, may tama yung box pero kahit papaano naman safe yung item sa loob. So sa loob ng box, wala namang ibang accessories na included bukod doon sa USB cable na pang-charge nung power bank. Specs niya, meron itong 30,000 mAh. Hindi ko lang sure kung ito yung true rated capacity niya. Pero usually kasi ang mga power bank ay around 80% ang pinaka-capacity niya. So siguro dito sa power bank na to ay around 20 to 25,000 milliampere, which is malaki na rin para sa pangangailangan ko sa paggala-gala at para sa pagbabakasyon. Para naman sa ports ng power bank na to, meron itong micro USB input na 5 volts at 9 volts, Type-C na in and out na pwede ang 9 volts, 5 volts at 12 volts, at dito mo rin i-charge yung power bank, at dalawang USB-A na up to 12 volts din. Pagdating naman sa build quality niya, solid plastic ito, lalo na yung body niya. Meron itong weight na 671 grams at lithium polymer battery ang gamit ng power bank na to. Out of the box, nung una akala ko wala siyang battery. Dahil usually yun yung nakikita kong review sa Shopee na wala daw baterya or na-discharge daw yung power bank. So tinatry ko pindutin yung power button niya, hindi umiilaw yung indicator. So nung tinry ko siya i-charge, doon umilaw yung apat na dot nung battery niya. So, yun yung pinaka-indicator niya. So, take note lang, wala itong kahit anong screen kagaya ng ibang power bank. So, yung apat na dots na yun yung pinaka-indicator ng battery niya. So, umiilaw yun at nagbi-blink. Kapag ka nagbi-blink na yung pinakahuling dot niya, ibig sabihin low bat na siya or pwedeng paubos na yung battery niya. Para sa unang test na ginawa natin dito, chinarge ko yung ROG Phone 5 ko na may 6,000 milliampere battery. So, chinarge ko siya, nag-start siya ng 15% doon sa Type-C ng 11:45 AM at na-reach niya yung 80% ng 12:32 ng tanghali. Hindi ko siya sinagad ng 100% kasi yung ROG Phone 5 ko ay hanggang 80% lang yung fast charging niya dahil meron itong battery care na kung saan babagal yung charging once na ma-reach yung 80% para maalagaan yung baterya. So, nadagdagan siya ng 65% at 47 minutes. So, kung i-compare natin ito sa stock charger niya na 65 watts, naaabot niya yung 65% ng 32 minutes lang, which is not bad considering na power bank siya. Para naman sa mga gustong malaman kung gaano katagal ma-full charge yung phone gamit itong power bank na to, naabot niya yung full charge or 100% at 1 hour and 20 minutes gamit itong power bank na 'to. Compared doon sa 25 watt charger ko na halos 2 hours bago mapuno yung phone at around 55 minutes naman para dun sa stock charger niya na 65 watts. So sa USB-A port naman, supported din ito ang fast charging. So pareho lang ang ginawa kong test dito, nag-start ako ng 15% up to 80% at naabot niya yun ng 53 minutes. Medyo mabagal siya ng konti, pero goods pa rin naman. Yun nga lang siguro talaga depende yun sa mga cable na gagamitin nyo at sa fast charging support na meron sa phone nyo. Ngayon, tinest ko din yung fast charging capability niya lalo na sa mga multiple devices na naka-charge. So yung ROG Phone 5 ko at yung Samsung Flip 3 ni Mrs. Chinarge ko pareho. Unfortunately, hindi gumagana yung fast charging nitong power bank na to kapag multiple device yung nakasaksak or naka-charge. So kung need nyo ng fast charging, isang device lang talaga dapat yung nakasaksak. Take note lang na hindi ko pa siya charge simula nung dumating siya. So yung power na ginagamit ko dito sa testing ko is out of the box. Sa ngayon, ang drain test pa lang na nagagawa ko ay apat na device, isang 6,000 milliampere, dalawang 5,000 milliampere at
4,500 milliampere na phones. Pero after nun meron pa siyang dalawang dots na natira out of the box. After that, nakapag-charge pa ako ng dalawang beses dun sa ROG Phone 5 ko bago yung nag-blink yung one dot at nag-indicate na paubos na yung baterya niya. So pagdating naman sa charging ng power bank na 'to, ang sabi ni Rappo ay 13 to 15 hours daw yung charging time niya. Pero hindi nila in-indicate kung anong charger ang dapat mong gamitin, kung 18 watts ba, 25 watts ba, or kahit anong wattage. So wala silang sinabi kahit dun sa product page nila. So siyempre mas mataas ang wattage ng charger mo, mas mabilis yung pag-charge nung power bank. So dito sa test na ginawa ko, chinarge ko siya sa tatlong klase ng charger. Isang 18 watts charger, 25 watts charger, at yung 65 watts charger ko. So makikita natin dito sa graph na ginawa ko, yung 65 watt charger ay na-charge niya yung power bank at around 4 hours and 53 minutes gamit yung 9-inch Ugreen fast charging cable. Pero kapag yung 1 meter na Type-C cable na stock ng phone ko, umabot siya ng 5 hours and 23 minutes. Yung 25 watt charger naman ay inabot ng estimated 9 to 10 hours bago napuno yung pinaka power bank. At yung 18 watts charger naman ay halos 12 to 13 hours plus. So hindi ko na talaga nabantayan yung 18 watts at yung 25 watts dahil sobrang tagal at gabi ko sila ginawa. So malalaman mo pa lang na puno yung charger kapag hindi na nagbi-blink yung dots niya. So yun lang yung indicator niya para malaman mo kung full na yung power bank. And magbi-blink din naman siya kapag low battery na. So yun lang talaga yung indicator niya. Sa mga magtatanong naman kung pwede ba ang high wattage charger gaya ng mga 65 watts pataas or yung mga GAN charger, ang sabi ni Rappo ay pwede naman at mas bibilis nga yung charging time dahil mas malakas yung charger na gamit. Make sure lang na wag niyong hahayaan na naka-charge ng matagal para maalagaan yung power bank. At wag niyong gagawin yung magcha-charge kayo ng phone tapos yung power bank ay naka-charge sa outlet. So the bomb has been planted talaga yan at baka pumutok pa yan. So ngayon para sa heat niya, so gumamit tayo ng thermometer dito para makita natin yung heat na nagge-generate ng power bank. Kapag nagcha-charge kayo ng phone at naka-fast charging siya or multiple devices pa yung naka-charge, umiinit siya pero hindi naman alarming. Mararamdaman mo lang na medyo warm siya. Ngayon kapag yung power bank naman ay chinarge nyo sa 18 watts to 25 watts charger, hindi siya gano'n kainit and halos wala nga kayong mararamdaman, kahit mag-warm siya. Pero kapag yung 65 watts charger ang ginamit or mga siguro mga high wattage charger o mga GAN charger, medyo may kainitan siya kapag naka-charge. So, mararamdaman mo na talaga yung init. Pero hindi naman to the point na nakakapaso. Mararamdaman mo lang talaga siya. So, make sure lang talaga na wag niyong iiwan tong naka-charge ng matagal. Although may safety feature naman siya na automatic titigil kapagka na full charge na siya. Pero mas mabuti na ring mas maingat tayo. Ngayon para naman sa price niya na 1,000, sulit na sulit 'tong power bank na 'to and highly recommended siya. By the way, para sa mga gustong bumili ng power bank na 'to, yung link ay nasa description sa baba. So sa loob ng 2 weeks na paggamit ko dito sa power bank na 'to, wala naman akong issue na na-experience. Super tagal ng battery capacity niya, reliable ang charging speed, lalo na kapag kailangan-kailangan mo, at maganda yung build quality. Siguro kung meron man akong mapupuna dito ay yung pagiging prone ng body ni WB30M Pro sa gasgas. Lalo na kahit konting, alam mo yun, kahit coin lang yung kasama niya, nagagasgas siya. Although hindi naman siya siguro talaga cons ng product, siguro nasa habit na lang ng tao or sa paggamit. Ako kasi mahilig, lagi ko kasi siyang dinadala sa belt bag ko, lalo na kapag kailangan kong i-charge yung phone ko, tapos lalabas ako. So yun lang. Madali lang talaga siya magasgas. And that's it guys para sa ating review ng WB30M Pro. So kung nagustuhan niyo tong video na 'to, make sure to subscribe and like and hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood.